Maraming salamat, Ma'am Giselle, sa lahat ng magigiting na doctors, nurses, at medical staff na tumulong para maging matagumpay ang medical mission na ito. Palakpakan natin silang lahat. Nais ko rin pasalamatan si Dr. Annalyn Santos dahil siya ang nakaisip na gawin ito dahil nakita niya ang pangangailangan ng ating mga inmates. Dr. Annalyn, pwede po ba kayong umakyat dito sa stage? Doktora, may nais kong ibigay ang mga inmates namin para sa inyo. Doktora Santos, hulog po kayo ng langit. Kung di po dahil sa inyo, hindi po kami matitignan dito. Salamat po kahit isang araw ay natrato kaming ordinaryong tao. Lahat po sa amin dito ay may mga nagawang mali pero hindi po namin naramdaman na kami makasalanan at mga salot ng lipunan. Salamat po dahil tinrato niyo po kaming pasyente at hindi preso. Bukod po sa gamot at aruga, malaking bagay din po yung guminhawa ang pakiramdam namin. Maraming salamat po. Salamat din po. Salamat din po sa regalo po ninyo at sa appreciation po ninyo. Sa totoo lang po, masaya po ako sa appreciation po ninyo at sa regalo po ninyo. Pero mas grateful po ako na nagkaroon po ako ng ganitong klaseng experience. Kasi naalala ko po yung dahilan kung bakit po ako naging doktor. Alam nyo, na-experience din po namin ni nanay na walang-wala po talaga kami. Wala po kaming pera, wala po kaming bahay. Kaya, alam ko po gano'ng kahirap magpagamot kasi wala po kaming pera ni nanay nun para magpa-hospital sa kanya nung nagkaroon po siya ng malubhang sakit. Kaya sabi ko sa kanya, gusto ko maging doktor. At eto, doktor na po ako, naabot ko yung pangarap ko. Kaya ngayon, gusto ko po gawin lahat ng kaya kong gawin para tulungan po yung mga taong walang-wala, yung walang tumutulong sa kanila. Yung katulad namin dati na pumipila kami ng alas 3 ng madaling araw para maghintay para sa donation ng gamot. Para tulungan yung mga taong walang-wala talagang tumutulong sa kanila. Kaya masaya po ako, masarap po pala sa puso na naabot ko yung pangarap ko at nakakatulong po ako. Kaya maraming salamat po ulit sa inyo. Mabuhay si Doc Annalyn! Mabuhay! Excuse me? Ikaw si Doc RJ Tanyag? Hi, I'm Irene. Hi. Excuse me, but have we met? No, not yet. But I was there at the service of your father sa Apex. I've heard so much about you. Lalo na sa love life mo.
Excuse me, sir. Ito na po yung orders nyo. Bali nakahiwalay na rin po yung cake for Miss Lynette. Thank you very much. Thank you, sir. Wow! So sweet naman. Mahal mo pa si Lynette, no? Uy, napasmile siya. Tell me something naman, oh. Let's just say we both had our time. And she's okay now. I think you should end up together. It pains me. Yung mga taong totoong nagmamahal, dapat hindi naghihiwalay. Unfortunately, you and Lynette ended up with people who were not okay. What do you mean? Bakit parang ang dami mong alam tungkol sa akin? No, Doc. Sorry, madaldal lang talaga ako. Pero ang balita ko kasi, mas malala yung napangasawa mo. Kahit naman hindi chismosa, everybody knows about that. Anyway, I'll go ahead. Okay, Doc. Thank you. Bye. Bye. Doc Annalyn, ganda ng speech mo kanina. Parang prepared na prepared ka. Prepared? Anong prepared? Eh, galing sa puso yun eh. Alam mo, Doc, paborito ka talaga ng mga inmates dito. Siguro pag nakulong ka, ikaw siguro yung mayora. Ba't naman makukulong si Doc Annalyn? Kaya nga. Ninakaw niya yung puso mo eh. Nagsasabi mo na naman. Ano? Biro lang. Sige. Gulo na ito. Doc Annalyn, Ay, yes po. gusto ko sanang magpasalamat sa pagpunta mo dito. Na nagkaroon kami ng medical mission dito. Maraming salamat. Walang anuman po. Ang bata mo pa pala, no? Kasing edad mo siguro yung anak ko. Kasing ganda mo rin. Salamat po, Sorry. Madam Lotus. That's what they call me here. Madam Lotus? Astig! Siguro kayo po yung mayora dito. Parang gano'n na nga.